Una sa lahat, pasensya na kung ganito yung voice ko. Hindi ko alam kung lahat kayo napapansin nyo o yung ilan sa inyo katulad ko na pansin nyo ba? Ang daming nawawala or ang daming namamatay buwan ng April at ngayong May 2025. May mga bagay kasi na hindi natin ine-expect na may mawawalan talaga ng buhay. Sabihin natin na baka oras na talaga nila kaya sila namamatay. Pansin nyo naman siguro nitong April 2025 talaga namang sunod-sunod na mga sikat ang mga nawala. Alam kong alam nyo yan at i-research nyo para malaman nyo kung sakaling yung iba sa inyo ay hindi nakakaalam. Tapos ngayong May, grabe yung pasok ng May 1, meron agad na mga aksidenteng naganap. Kung familiar kayo sa binalita dun sa SC-TEX ng Tarlac, tawagin dito ay sandwich accident. Bakit nga ba sandwich? Kasi talaga namang kung mapapanood mo yung video na isang netizen na nag-upload na nakakita nito, nakakaiyak. Sobra. Talaga namang nakakaiyak na nakakalungkot. Alangan namang tumawa ka pa. Nakakaawa kasi talagang 10 ang namatay at may mga ilan na nadisgrasya lang pero hindi namatay. So ayun, kahit na nakakalungkot, nakakaawa at nakakaiyak kasi meron doon na isang pamilya din na namatay at yung isa ay buhay. So yun yung baby na 2-year-old baby nakaligtas at talaga namang siya lang ang natitirang buhay. So ayun, nakakagulat no kasi yung mga bagay na hindi mo asa na mangyayari talaga. Sabi dito, inaantok daw po yung driver. Kaya wag kayong magdadrive o magmamaneho ng kayo'y pagod. Antok o di naman kaya kung talagang hindi nyo kaya magmaneho, please lang wag na. Huwag nyo na lang ituloy kasi talaga namang baka mamaya, 'di ba, disgrasya na talaga ang aabutin ninyo o magkaroon pa ng bagay na hindi maganda mangyayari sa inyo. So ngayong May 4, 2025, ito naman na sa NAIA, dito sa NAIA terminal dito sa airport na to. Yun nga, kabalita lang na kaninang alas 8 ng umaga dun sa SUV naman, talaga namang bumangga. Oo. At merong namatay na naman. At isa dito yung bata na 4 na taong gulang na babae. At kung mapapanood mo talaga, grabe, nakakaawa. May mga netizens na nakapanood at narinig talaga na sinabi daw dito nung bata bago siya mamatay, Papa, aray. Yun na yung huling mensahe o yung huling sinabi niya bago siya malugutokan ng hininga. Nakakalungkot, nakakaawa. Doon sa SC-TEX, 2-year-old baby nakaligtas pero yung nanay at tatay niya is patay na. Ngayon naman dito sa NAIA terminal na to, na kanina lang alas 8 ng umaga, May 4, 2025 na nangyari, ay yung bata naman na 4 na taong gulang ang nasawi o namatay. Grabe, nakakalungkot. Ang talaga namang nakakaawa. Pansin mo, 2025 na puro aksidente. O sabihin natin, hindi naman kasalanan ng iba or wala namang kasalanan ng Diyos dito. Talagang wala. Kasi mga bagay na talagang pag oras mo, ay oras mo na talaga. O di naman kaya sadyang hindi ka lang nag-iingat o talaga namang oras mo na. Pwedeng ganun. Wala dapat dito sisihin. Okay, wala dapat. Total napapansin ko na puro aksidente na lang. Siguro lagi na lang tayo mag-ingat o magdasal tayo sa Panginoong Diyos. Iligtas sa araw-araw o kung saan man kayo pumunta hanggang sa makauwi. Kasi iba pa rin pag nagdasal tayo. Pero sabihin man natin, nasabihin man ng iba na kahit magdasal ka ay kung oras mo na ay oras mo na. Pero kung maniniwala ka at nananalig ka sa Panginoong Diyos, maliligtas niya tayo, maliligtas ka niya. Okay? Iba pa rin yung naniniwala ka sa Panginoong Diyos. Talaga. Maniwala ka man o sa hindi, iba pa rin. Kaya yun, nakakalungkot. Ang dami rin nakakapansin. O ako lang ba ang nakakapansin? Kasi talaga napansin ko parang sunod-sunod na yung mga nawawalan ng buhay ngayong taon na to at sana yung wala nang sumunod. Nakakalungkot, ang daming nawawala. Ang dami, hindi ko mawari bakit. Sabihin natin oras na ba talaga nila pero wala kasi tayong magagawa pagka talagang oras mo na ay oras mo na talaga. At hindi natin control yung mga oras o yung mga bagay na mangyayari sa atin. O depende na lang. Pagka ikaw ay nananalig ka sa Panginoong Diyos ay talaga namang maliligtas niya tayong lahat. So ayun, nakakalungkot, ang sakit sa dibdib kasi diba, bilang isang magulang katulad ko na nanay ako, ang hirap, ang bigat sa pakiramdam, tas nawalan ka ng anak. Makalipas ng ilang taon, bago makita anak mo, madidisgrasya pa kayo, diba? Grabe, so mamatayan ka pa. Kaya yun lang naman guys, lagi tayong mag-pray kay Papa Jesus o sa ating Panginoong Diyos na nasa langit o nasa itaas. Huwag tayo mahiyang humingi ng tulong sa Kanya sa pangaraw-araw. So yun lang, lagi kayong mag-iingat lahat. Tulad na sinasabi ko, always keep safe. And God bless everyone. Huwag tayo maiyang lumapit sa Kanya. Nakakalungkot, sobra. Sana lahat, walang mangyaring masama sa ating lahat. Maligtas niya talaga tayo at kahit sino ay mailigtas din. Ay, sobrang bigat ng pakiramdam ko as in. Totoo lang, sobrang bigas. Kasi ang dami ko talaga nakikita, naririnig sa mga videos, napapanood ko na totoong balita talaga na puro aksidente na lang ang nangyayari. Yun lang naman, may mga bagay na hindi talaga natin hawak, kaya wala tayong magagawa.
Huwag niyong kakalimutan guys na palagi lang tayong magdasal sa Panginoong Diyos para sa pang-araw-araw at sa ating kaligtasan. Grabe. Sana wala nang mangyari pang kakaiba sa ibang tao, sa atin. Sana wala na kasi nakakatakot, no? Kung isipin mo nakakatakot kasi hindi mo talaga alam kung hanggang kailan ka na mabubuhay sa mundong ibabaw na to. Hindi mo talaga alam, hindi mo hawak, hindi mo kontrol ang isang bagay na alam mong mangyayari sa'yo. Kaya yun lang, lagi ko sinasabi magdasal at mag-ingat tayong lahat. Yun lang naman. Hanggang dito na lang yung video na to. Ano naman yung gusto kong sabihin. Salamat sa panonood at sa pakikinig ninyo sa mga aking sinabi ngayong oras na to. Kung hindi pa ka naka-follow sa FB page ko, mag-follow na po kayo. At kung hindi pa ka naka-subscribe sa aking YT channel, mag-subscribe na kayo dyan sa description below. So, yun lang guys. Lagi ko sinasabi to. Always keep safe and God bless everyone. Bye!